Waalaikumsalam warahmatullah. Mag-start na po ako magmukaddima, Sheikh. Sige po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito, ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falatafadal, mashkuran ma'jura. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng walang humpay na pagpapasalamat, pagpupuri at pagdakila sapagkat siya na Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang nagkakaloob sa kanyang mga alipin ng iba't ibang uri ng mga biyaya. At alam naman natin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang palagiang pagpapasalamat kay Allah sa kanyang mga biyayang ipinagkakaloob, katiyakan ito ay kanyang dinaragdagan. At kung hindi naman ika magpasalamat sa kanya na Allah sa kung anumang kanyang ipinagkaloob at ibinigay sa isang alipin, katiyakan ng kanyang parusa ay matindi. Sinabi niya sa marangal na Quran, wala in syakartum o la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinadala niya ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may daladalang kumpleto at pangkalahatang batas na nababagay ito sa lahat ng uri ng panahon, lugar at sitwasyon. Ito po ang ating mukaddima insyaAllah. Ipinadala niya ang kaniyang propeta na may dala-dala itong ganap at kumpleto at pangkalahatang batas na nababagay sa lahat ng uri ika ng panahon, lugar at sitwasyon. Ang batas na ito, ika mga kapatid, ay walang kakulangan, hindi nagkukulang o di kaya walang kulang at wala ring pagkakasalungatan at walang kapintasan. Ibig sabihin ng batas na ito ay perpektong batas na dala-dala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah Ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran fi surati Ali Imran verse 164. Kanyang sinabi, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Sa malapit nitong salin, walang pag-aalinlangan ika, ginawaran o di kaya pinagkalooban ng dakilang kagandaang loob ang mga mananampalataya mula sa mga
mga Arabo. Noong ipinadala sa kanila, itba'atha fihim rasulam min anfusihim. Ipinadala sa kanila ang sugo na mula rin sa kanila na kung saan siya ay bumibigkas sa kanila ng mga talata ng dakilang Quran, ng marangal na Quran at nililihis sila mula sa shirk o di kaya yung pagtatambal o pagsamba sa iba bukod sa Allah at sa mga masasamang gawain. Sila rin inilalayo sa mga masasamang mga gawain at itinuturo sa kanila ang dakilang Quran at ang sunna ng Rasulullah. Samantalang noong bago pa dumating sa kanila ang sugo, sila ay nasa pagkaligaw at malinaw na kamangmangan. Katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinadala ng Allah ang banal at kompletong batas na ito, ang Sharia, ang batas ng Islam at sino man ang nagnanais sa atin na bilangin ang kabutihan na maidudulot ng batas na ito, katotohanan ito ay imposible. Na imposible na kanyang mabilang ito. Ngunit sapat na po sa ating mga kapatid na talakayin natin ng isa sa mga kagandahan ng batas na ito. At itong isang bagay na ito, na kung saan ay dalisay, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaibig-ibig ito sa mga tao at minamahal na mga tao ang nagtataglay, ang tinataglay ng bagay na ito. Mga kapatid, katotohanan ito ang tinatawag na apahara o yung kalinisan o kadalisayan, kaayusan. Naam. Kalinisan, kadalisayan, kaayusan sa pangloob at sa panlabas na aspeto ng ating pamumuhay. Ngayon, ang pangloob na kalinisan o di kaya yung kadalisayan, ito ay paksang sobrang lawak. Sobra itong malawak ang kanyang kahulugan na hindi halos masukat ang kalaliman nito. So, ang panglabas na kalinisan naman, which is yun yung talagang pinaka-topic na ibibigay ko, inshallah ang ating pag-uusapan. So siguro sa mga susunod, yun ang pangloob naman ang ating pag-aralan. Subalit sa in the meanwhile ay ang ating pag-uusapan ay ang panlabas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam. Katotohanan mga kapatid na ang mga tao na mga tao sa panahon ng jahil o yung kamangmangan, panahon na kung saan ay wala pang batas, wala pang alituntunin, ay nasa masaklap po sila na sitwasyon ng kasamaan at pagkasira. Hanggang sa ang kanilang mismong mga sariling kalinisan ay kanilang pinapabayaan at hindi man lamang nila mabigyan ng pansin at kaayusan. Ultimong sarili nilang kalinisan ay wala silang batas dito. Wala silang pagpapahalaga dito. So para mas lalo natin maintindihan, ay pakinggan natin ng isa sa pagsasalarawan ng kanilang sitwasyon noong panahon ng Jahiliyah. Ito ay sa panahon ng kamangmangan sa pagsasalaysay ito ni isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad na si Zainab radhiyallahu anha. Si Zainab na kung saan ay nabanggit ito sa muttafaqun alayh na inilarawan ni Zainab ang kalagayan ng isang babae babae sa panahon ng kamangmangan sa oras na mamatay ang kanyang asawang lalaki. So pakinggan po natin ito mga kapatid upang atin itong pagtanto at mapulutan ng aral. Ayon kay Zainab, kapag ang asawang babae o di kaya asawa ng babae ay namatay, ang babae na ito sa panahon ng kamangmangan, ang babae kapag namatayan siya ng asawa, siya ay papasok sa isang maliit at masikip na bahay. Siya ay papasok sa isang maliit at masikip na bahay at mananatili siya sa bahay na ito ng isang buong taon. Whole 1 year. Sana wahida. Siya ay mananatili dito sa loob ng bahay na maliit at masikip na ito sa loob ng 1 taon na kung saan ay may suot siya na pinakapangit na kasuotan.
Naam, at hindi siya makakahawak, naam, hindi siya makakahawak ng kahit anong uri ng pabango, kahit anong uri ng, kahit tubig at iba pang mga bagay na kakailanganin niya, naam, bilang panglinis ng kanyang katawan. So, imagine mga kapatid, na fakiru jaydan, isipin natin mabuti ito. Ano ang kalagayan ng, babaeng sa loob ng bahay na yaon? Naam, ano ang kanyang kalagayan? Gaano siya, kabaho? Naam, at gaano siya kadumi? Ha, ang babaeng ito kung aabutin siya ng isang taon na wala man lang siyang dalang kahit anong uri ng panlinis sa kanya, subhanallah. So, kapag nakumpleto naman ito, for example, naam, na-survive sa loob ng isang taon, siya ay, na-survive niya yung isang taon, papayagan na siyang makalabas mula sa bahay na maliit at masikip na ito, naam, at bago siya lalabas dito ay bibigyan siya ng mga bagay na kanyang gagamitin upang matanggal ang mga dumi na nakadikit sa kanyang katawan. Subhanallah. Ha? Bibigyan siya ng mga bagay na kung saan ay, ang tatanggal sa kanyang, mga marumi na nakadikit sa kanyang katawan. Subalit mga kapatid, ang masaklap dito, hindi po siya bibigyan ng kahit anong tunay na nakakalinis katulad ng tuwalya, damit na malinis, o kahit ano pa mang, mabuti. Subalit ang ibibigay sa kanya mga kapatid, naam, ay buhay na hayop. Naam, buhay na hayop. Kagaya ng kambing, tupa, kuneho o yung rabbit, naam, at iba pang mga uri ng ibon na gagamitin niya upang tanggalin o di kaya punasin ang mga dumi na nakadikit sa kanyang katawan. Na subhanallah. Pakinggan po natin mabuti, ha. So, sinabi pa ni Zainab dito sa kanyang paglalarawan ng karumihan, noong panahon ng kamangmangan, na namamatay ang mga hayop at mga ibon na ginagamit ng babae. Naam, sa tuwing ipupuna sa katawan ng babae upang matanggal ang kanyang, dumi sa katawan. Siyempre, namamatay ang mga ito, ang mga hayop na ito dahil sa dumi, baho at mikrobyo na nasa katawan ng babae na ito. Imagine, 1 year ba naman na hindi siya nakapaglilinis ng kanyang katawan. Wala siyang na, nagagamit upang linisin ang kanyang katawan. So tignan natin mga kapatid, sa pananampalatayang ang Islam, ang sinabi na ito ni Zainab na kung saan ay naglalarawan ng antas ng lipunan, na sa panahon ng kamangmangan. Na kung saan ay ipinadala dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na so, pagkaraan ng ipinadala na ng Allahu Ta'ala ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay may dala siyang batas, ha? May dala siyang batas na nagbago ang sitwasyon ng ummah, ang sitwasyon ng nasyon, nag-iba ang sitwasyon mula sa karumihan patungo sa kalinisan at kaayusan. Subhanallah. Naam. Ang mga tao na ito, naam, itong mga tao na mangmang sa panahon na yaon, na hindi man lamang humahawak ng tubig sa loob ng isang araw, ay nabaligtad, ha? Naging palagi ang nagpapakadalisay o naguhugas, yung tinatawag nating wudu. Naam, nag-ablution na halos ito ay 5 beses nilang isinasagawa sa loob ng isang araw. Tignan natin, ha, mula sa isang, panahon ng kamangmangan na hindi man lamang nakakahawak ng tubig bilang panglinis ng kanilang sarili, ay nabaligtad na halos 5 beses sa isang araw naghuhugas, at hindi pa rito pasok yung kanyang paliligo at pagmumumog, pagbagong gising siya, subhanallah. Na kung saan pati yung, paliligo ay nagiging obligado na nga, 'di ba? Nagiging obligado na sa atin ang pagligo sa tuwing tayo ay galing sa pakikisiping sa ating mga asawa, at nagiging mainam naman ito o di kaya mustahab sa iba pang, pagkakataon na, sa iba pang pagkakataon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang paliligo na ito ay may paraan na kung saan ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng kalinisan mga kapatid. Wait lang po,
Ang kalinisan mga kapatid ay hindi simpleng gawain sa mga Muslim, bagkus ito po ay importante. Naam. Ang kalinisan o yung tahara ay hindi simpleng gawain sa mga Muslim, bagkus ito ay importante na kapag hindi nakagawa o di kaya hindi nakapaghuhugas o hindi nakapaglinis ang isang Muslim sa kanyang sarili, maaaring hindi magiging tama o hindi magiging tanggap ang kanyang pagdarasal. Hindi magiging tama ang kanyang pagdarasal. At sino man ang hindi nagdarasal, ay katiyakan hindi siya matatawag na Muslim. Naam. Hindi siya matatawag na Muslim. Sapagkat ang Rasulullah ay nagsabi, Al-ahadul ladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Naam, ang pagitan natin, ang pagitan, ang harang sa pagitan natin at silang mga hindi Muslim ay ang sala. Di ba? So, sino man ang hindi magsala, katiyakan hindi magiging ganap na Muslim. At ngayon, paano magiging tanggap ang sala? Sa pamamagitan ng paglilinis ng isang tao. Aywa, katotohanan na ipinagkaloob po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dakilang gantimpala ang sino mang nagkakaroon ng kalinisan sa kanyang sarili, nagkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan. Sino man ang nagiging dalisay, malinis ang kanyang sarili sa panlabas na kaanyuhan, katiyakan siya ay ito'y nagiging dahilan ng pagkabura ng kanyang mga kasalanan. At ito ay ayon sa sinabi sa hadith ng Rasulullah na kung saan ay iniulat ito ni Muslim. Ito ay nagmula kay Abu Hurairah radhiyallahu an na kanyang sinabi ng Rasulullah, idha tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu qati'atin nadara ilayha bi'aynihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'i aw nihwi dhalik. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بشطتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Naam. Sa malapit nitong salin, mga kapatid, sabi ng Rasulullah, kapag nagpakadalisay o naghugas, nagwudu ang isang Muslim at hinugasan niya ang kanyang mukha, lalabas ang lahat ng kasalanan na nagawa ng kanyang mga mata mula sa kanyang mukha, kasama ng pinaka maakhiri qatril kasama ang pinakahuling patak ng tubig. Naam. At kapag hinugasan naman ang kanyang kamay, naam, yung dalawang kamay niya, lalabas mula sa kanyang kamay ang lahat ng kasalanan na nagawa ng kanyang kamay kasama ang pinakahuling patak ng tubig. At kapag naman hinugasan niya ang kanyang paa, katiyakan ay lalabas ang lahat ng kasalanan na nagawa ng kanyang paa kasama ang pinakahuling patak ng tubig hanggang sa siya ay maging malinis mula sa kahit anumang kasalanan. Subhanallah. Narinig natin mga kapatid, ang paglilinis ay dahilan upang mabura ang ating mga kasalanan. Na, hanggang ang kalinisan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang ang kalinisan ay nasa pananampalatayang Islam na may ganitong klasing ng kahalagaan at katayuan, nararapat po sa isang Muslim na kanyang pangalagaan at pagtuunan ng pansin ng mga batas at alituntunin na ito. Kailangan pa rin niya, kailangan sa isang Muslim, hangga't ang kalinisan ay nasa batas ng Islam, kailangan pagtuunan niya ito, paglaanan niya ito ng pansin, bigyan niya ito ng importansya sa kanyang buhay. Naam. So ngayon pakinggan natin ang ilan sa mga batas ng kalinisan at nawa ay makinabang at magawa natin ang pamamaraang ito na nakakapagtanggal ng mga kasalanan at nakakapagpalugod sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa pamamaraang ito ay mapapabilang tayo sa mga taong sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sa malapit nitong salin, sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay tunay na nagmamahal sa Allah,
Ako ay inyong sundin. Maniwala kayo sa akin. Ibig sabihin ng ako inyong sundin ay maniwala kayo sa akin. Halantad man ito o lihim upang mahalin kayo ng Allahu Jalla wa Ala wa yaghfir lakum dunubakum at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan sapagkat ang Allah wallahu Ghafur. Si Allah ay Ghafur. Pag sinabing Ghafur, siya yung ganap na mapagpatawad po sa lahat ng kanyang mga alipin na tunay na sumasampalataya sa kanya. At siya din ay Rahim. Ang Rahim naman yung pinakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanyang mga alipin. So ang talatang ito ng dakilang Quran mga kapatid ay nagpapatunay na ang sino mang nag-aangkin ng pagmamahal sa Allah supalit hindi naman siya sumusunod sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tamang pamamaraan, tamang kaparaanan ng pagsunod sa kanya, sa kanyang mga ipinag-uutos at sa kanyang mga ipinagbabawal, sa makatuwid siya ay sinungaling. Siya ay sinungaling sa kanyang pag-aangking hanggang hindi niya sinusunod ang sugo ng Rasulullah. Naam. Sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang pagsunod at tamang pamamaraan. Sinungaling po siya hanggat hindi niya sundin ang tamang kaparaanan at tamang manhaj ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, especially dito sa ating topic ngayong araw o ngayong gabi. So, ngayon isa pa sa mga batas, ng kalinisan ay yung pagkukubli, Yani qada'ul haja, sa pagkukubli mula sa mga tao kapag ang isang tao ay nabutan siya ng tawag ng kalikasan o yung tinatawag natin na qada'ul haja, na kung saan ay wala siya sa kanyang tahanan, nasa malayong lugar siya, nasa ibang lugar siya. Kapag dinatnan siya ng tawag ng kalikasan ay siya ay kukubli. Kabilang ito sa pagiging malinis, yung pagkupli niya, paglayo niya sa mga tao na kung saan ay lumalayo siya hanggang sa hindi na nila siya natatanaw. So madalas ito yung sa mga disyerto nagaganap na kung saan ay nararapat din sa kanya na hindi siya natatanaw at gayon din na hindi siya nakaharap sa kibla at hindi rin siya nakatalikod sa kibla. Ibig sabihin ng kibla yung direction ng Makkah o yung direction ng Kaaba. At huwag rin siya tatalikod hanggang sa matapos ang kanyang ginagawang pagdudumi o di kaya yung tawag ng kalikasan mga kapatid. So ngayon, pagkatapos ng ito, itong tawag ng kalikasan, ay maghuhugas siya sa pamamagitan ng tubig na kung gugustuhin niya ay maaari din siyang gumamit ng bato o tissue at iba pang uri ng dahon at iiwasan niya na mahawakan niya ang kanyang masailang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. So ito'y napag-aralan natin sa subject na fiqh kung saan ay hindi mainam na aawakan ang ating masailang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng kanang kamay. So ito'y kabilang sa kalinisan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So gayon din na kapag gugustuhin niya na ang taong ito ay magsasagawa siya ng wudu. Sapagkat palagi ang may wudu ay kabilang sa mga mustahabbats, mga sunna mustahabbats, yung mga maiinam sunna na gawain yung palaging may ablution. Na magsisimula siya sa basmala, pero kung hindi naman niya ito ay magawa ay wala namang problema dito kasi ito ay nasa kagitnahan lang naman o kalagitnaan lamang ng usapin. Pero ang main point natin dito mga kapatid ay yung paglilinis ng kanyang sarili mula nung siya ay nagsagawa ng tawag ng kalikasan at pagkatapos naman siya ay naghugas at hanggang sa siya ay nag-ablution. So medyo bigyan natin ng paliwanag ang pag-ablution para sa kung sakali may mga bagong Muslim dito di kaya may mga hindi pa nila alam kung tamang pag-ablution, ay medyo bigyan natin ng pahapyaw dito, So halimbawa pagkatapos niya ay magsisimula siya sa proseso ng paghuhudo, o di kaya pag-ablution ay maghuhugas siya at magpapakadalisay, umpisa niya sa intensyon, ito yung tamang pagpapakadalisay ng isang tao. Hugasan niya ang kanyang mga kamay pagkatapos ng intensyon na ito ng 3 ulit o 3 beses. At pagkatapos ay siya ay magsisimula na sa mga obligadong gawain.
sa pag-a-ablution katulad ng sa mukha yung pagmumumog, pagsingot at pagsinga ng 3 beses sa isang tubig. Pwede rin 3 beses at pwede naman na 3 beses sa isang tubig hanggang sa matapos niya ito. Naam yung isang tubig sa kanyang kamay, naam yani, tapos kukuha siya dito para sa kanyang bibig at para sa kanyang pagsingot at pagsinga ng tubig sa ilong. So pwedeng gano'n ang kanyang gawin at ito ay mas'ala fiqhiyah na pwede rin namang tag-iisa na hanggang sa pagkatapos nito, siya naman ay maghuhugas ng kanyang mukha ng 3 beses at pagkatapos ng kanyang kamay, tigta-3 beses, sa kanyang ulo at tenga 1 beses at pagkatapos ang kanyang paa na 3 beses sa kanan at sa kaliwa. So yun yung maikling pagpapaliwanag dun ng tamang paglilinis ng isang tao na mula sa pag-a-ablution na. Sahib. At para sa kaalaman ng isang Muslim, naam, ang paghuhugas ng 3 beses po, mga kapatid, sa bahagi ng katawan na ay mainam na ito ay gawin na 3 at kung ito naman ay gagawin niya ng 1 beses o di kaya 2 beses, ay wala namang problema dito. Na, ang pag-a-ablution, di ba? Sinabi natin kanina tigta-3. So kung gagawin naman niya ito ng 1 beses o di kaya 2 beses, 1 time, 2 times, o 3 times, wala naman problema dito. Ang hindi lang pwede ay yung sobrahan niya sa 3. Gawin niya 4, 5, 6 hanggang sa pataas. Naam. Sapagkat sinabi ng Rasulullah, "Faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama." Sinabi ng Rasulullah sa malapit itong salin, sino man ang magdagdag sa 3 beses ay nakagawa siya ng masama at pagmamalabis. So, sumusobra siya sa hangganan ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi mainam sa kanya na sosobraan dito. Pero kung kukulangin, 1 beses lang, 2 beses lang, o di kaya tigta-3 beses, walang problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? At naalala ko na pwede pa ngang hindi pare-parehas ng bilang eh. Pagkakaalala ko sa sinabi ng isa sa mga masyayikh namin sa Al-Ma'arif na pwedeng kahit hindi pare-parehas ng bilang ang bawat bahagi. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? So ngayon mga kapatid, nararapat po sa atin bilang mga Muslim na gawin natin ng mga alintuntunin na ito ng pag-a-ablution na nang naaayon ito sa kaparaanan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dagdagan pa natin 'yun kabilang pa sa dapat doon o di kaya mainam na idagdag doon bilang kalinisan ay yung paggamit ng siwak o yung miswak, naam, ay yung paglilinis ng ngipin habang nagsasagawa o di kaya magsasagawa ng ablution o wudu. Huwag din hayaan na kung saan ay makakapag-aksaya ka ng tubig na sosobrahan mo yung ginamit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-a-ablution. So paano nga ba yung pag-a-ablution o di kaya dami ng tubig na nagamit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-a-ablution? So nabanggit sa muttafaqun alay, naam, nabanggit sa muttafaqun alay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghuhugas o di kaya nagwuwudu sa pamamagitan ng tubig na hindi po sobra o lalagpas sa 1 litro, 1 liter. Naam. Kung iisipin natin, subhanallah, nakakalungkot kasi may mga tao sa panahon natin ngayon, may mga brothers tayo, sisters na kung saan ay kung pag binubuksan nila yung gripo ng tubig ay sobrang lakas na habang sila ay nagsasagawa ng pag-a-ablution. Ito ay pag-israf. Nagsasagawa sila ng ablution, sobrang lakas ng kanilang pagbukas sa gripo at pagkatapos nga niya mag-ablution ay parang nakagamit siya sa tubig ng mahigit 3 liter. 3 litro ang nagagamit niya. So malayo sa kaparaanan ng Rasulullah na hindi sosobra sa 1 litro ng tubig ang kanyang nagagamit sa kanyang pag-a-ablution. Subhanallah. Kabilang pa doon na dapat niyang masigurado sa kanyang pag-a-ablution bilang kalinisan na makakamit niya ang gantimpala ng Allah at mailalayo siya sa kaparusahan ay yung obligado na makasigurado siya na mabasa niya ang lahat ng mga bahagi ng katawan
naam, na kinakailangan obligadong mahugasan. Naam, kinakailangan ay matamaan niya sa mga guhit ng katawan niya na dapat ay mahugasan. Sapagkat naiulat sa muttafaqun alay kadhalik, nasabi ulit sa muttafaqun alay. So ibig sabihin, ang mga hadith na ating binabanggit ay malalakas. Sinabi ng Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Naam. Kaparusahan sa impyerno para sa taong hindi niya nababasa o nababasa, naam, ang kanyang bukong-bukong. Naam, hindi niya ito nababasa ang kanyang bukong-bukong sa pagsasagawa niya ng ablution. So imagine, paparusahan siya sa impyerno ng dahil lang doon. Ibig sabihin, kinakailangan na masigurado niya na matamaan ng tubig at mahugasan ng tubig ang bahagi ng mga katawan na obligadong mahugasan. Nang sa gayon ay magkamit siya ng sunnah at gantimpala mula sa Allah at mailayo siya mula sa maling kaparaanan at gayon din sa kaparusahan ni Allah Jalla wa'ala. So tandaan natin na ang bukong-bukong natin sinasabi kanina dito na bahagi ng paa na kailangan ay mabasa sa tuwing isinasagawa ang paghuhugas o di kayong ablution, ito sa mga bahaging ng katawan na hindi natatamaan talaga ng tubig. Kaya ito ang ginamit dito, yung bukong-bukong. Kasi siya ay madalas hindi natatamaan ng tubig dahil na rin sa pagmamadali ng isang tao. For example, siya ay naghahabol ng wakto o di kaya naman nag-iqama na. Kaya siya ay nagmamadali kaya hindi niya natatamaan yung bukong-bukong. Kaya ito ang ginamit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman pinag-ingat tayo ni Propeta Muhammad, mga kapatid, pinag-ingat niya tayo at ang kanyang mga kasamahan na manigurado tayo na sigurado na dapat na mabasa natin ang lahat ng bahagi ng katawan na obligadong mabasa sa pagsasagawa ng paghuhugas o di kayang ablution, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng babala o di kaya banta ng kaparusahan sa impyerno doon sa mga taong nagpapabaya dito. Katulad ng kanyang sinabi kanina, wailul lil aqabi minan nar. Katulad ng ganyang hadith na nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ngayon mga kapatid, excuse me. Obligado po sa isang Muslim, naam, na siya ay maging masigasig, masipag sa kanyang pagsasagawa ng wudu o ablution. Dahil itong bagay na ito ay sadyang napaka-importante pagdating kay Allah Jalla wa'ala sapagkat ito ay kalinisan. Naam. So ngayon, may mga tao po na binubulungan ni Shaitan. Naam, alam natin ito. Binubulungan ni Shaitan at hindi sila nagiging panatag sa kanilang kalinisan ng dahil dito. Kaya ang nangyari, pinapaulit-ulit nila ito na hugasan ang mga bahagi ng kanilang katawan. O di kaya naman pinapaulit-ulit nila ang pagsasagawa ng paghuhugas o ng ablution. Ano pa? O di kaya nag-aalanganin sila sa antas kung gaano na ba nahugasan nila ng tama, gaano na ba sila kalinis. Naam. So ang mga bagay na ito mga kapatid, nagmula po ito kay Shaitan, la'anatullah alayh. Nagmula po ito sa kanya na kalaban nating mga tao. Innahu lakum aduwwum mubin. Katiyakan na siya para sa inyo ay hayag na kalaban. Siya ay inyong hayag na kalaban. Natandaan natin na hindi siya hihinto. Hindi po siya humihinto sa pagbulong ng mga kasamaan o di kaya ng mga shock, yung shock, kalituhan naam sa mga tao. Hindi niya tinatantanan ng mga tao na kung saan upang sila ay malito. Naam. Upang masira ang kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa magdulot ito ng kasamaan sa sitwasyon at kalagayan ng mga Muslim at maaaring magkaroon pa nga ng pagkakataon na dahil nalilito na, naguguluhan na ang isang Muslim ay marahil siya ay iwanan niya ang kalinisan at pagdarasal dahil lamang sa waswas ng syaitan. Lian na syaitan yuwaswisu bisautin khafi. Sapagkat ang syaitan ay nagwawaswas yan eh. Bumubulong yan ng sautin khafi, yung bisautin khafi, yani yung
napakahinang bulong. Parang narinig mo siya pero parang wala. Ganun siya magbulong sa atin. Yan ang tafsir sa Suratun Nas. Nabanggit yan sa tafsir sa Suratun Nas na kapag siya ay bumubulong, parang nandyan siya pero wala siya. Wala siya pero nandyan siya. Di ba? So, ganun yan, winawaswasan ng isang tao na hanggang sa ang isang tao na ito, isang Muslim na ito, isang mananampalataya kay Allah, ay mapilitan siyang iwanan, mawalan siya ng gana sa pagsasagawa, pagsasabuhay ng kalinisan, higit lalo sa buhay ng pagsamba, pagdarasal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil lamang sa bulong na ito ng syaitan, mga kapatid. Kaya ngayon, ang solusyon sa problema na ito, mga kapatid, ay kinakailangan ng pagkakaroon ng tao ng matinding pagnanais, matinding pagmamahal na maisagawa niya ang kalinisan at kaayusan ng kanyang sarili. Ibig sabihin yung ijtihad, kinakailangan na magkaroon siya ng ijtihadun nafs, jihadun nafs. Lalabanan niya ito. Pagsisikapan niya na magkaroon siya ng kalinisan at kaayusan ng kanyang sarili. At kapag naman dumating ulit sa kanya si Shaitan, la'natullah alayh, sa pamamaraan ng kanyang pagwaswas muli, pagbulong, na kung saan ay magdudulot ito na naman ng pagkaalinlangan, kung siya ba ay nakapagwudu o di kaya hindi siya nakapagwudu, siya ba ay nakaligo o hindi nakaligo, nasira ba ang kanyang wudu, nasira ba ang kanyang kalinisan. Ang gagawin ng taong ito, huwag niyang papansinin ang bulong ng syaitan at bagkus siya ay magpakupkup na lamang kay Allah mula sa isinumpang syaitan o satanas. Subhanallah. Okay? So yan po ang payo na aking may babahagi sa inyo. Kinakailangan na mag-ijtihad ka kung sakaling ginugulo ka ng syaitan, mag-ijtihad ka at ikaw ay lagi magpakupkup kay Allah upang sa gayon ay may pagpatuloy mo ang pagsasabuhay ng kalinisan. Sapagkat ang syaitan, hindi kanya papasukin doon sa pinakamataas na uri ng pagsamba mo. Sapagkat alam niyang hindi kanya kayang sirain doon. So saan kanya papasukin? Saan kanya guguluin at sisirain? Doon sa mga mabababa at maliliit na pagsamba mo. O di kaya yung mga uumpisahan, pagmumulan ng pagsamba mo katulad ng paglilinis o pag-ablution, pagliligo. Okay? So, dapat ay maisabuhay at matandaan natin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So ngayon na italakay natin ang patungkol sa mga maliliit ng antas ng pagiging marumi na kung saan ay nangyayari sa katawan ng isang tao. So ngayon, sino naman ang, for example, nangyari sa kanya ang mataas na antas o di kaya yung malaking marumi, isang antas na mataas sa karumihan katulad ng yung nasa junub, dahil sa pakikipagtalik, pakikisiping sa kanyang asawa, ay ang mangyayari naman sa kanya yung tinatawag na ghusl, yung paliligo, yung ghusl. Yun naman ang kinakailangan sa kanya. Kinakailangan na siya ay maliligo. Sapagkat ang paliligo na ito ay nagiging wajib sa kanya sa tuwing siya ay nasa ganoong kalagayan. Okay? So, ngayon, ilan sa mga sitwasyon na kung saan ay nakakapag-obligan ng paliligo yung ghusl sa isang tao ay siyempre, kagaya na sinabi natin, kapag siya ay nasa kanyang sa junub, o yung pakikipagtalik sa kanyang asawa. Pangalawa, siyempre yung may buwan ng dalaw na kung saan ay nawala na ang kanyang buwan ng dalaw itong babae na ito. So at ang iba pa dyan. So yan ang mga obligadong siya ay maligo o yung mag-ghusl sa kanyang sarili. Okay? So, paano natin matatawag na ang isang lalaki at ang isang babae kinakailangan nila mag-ghusl kapag sila ay nagtalik? Siyempre, kapag ang lalaki, pasensya na po, pero kailangan natin itong banggitin, kung ito, for example, ang kanyang maselang bahagi ng katawan ay naipasok niya doon sa babae, katiyakan na kailangan niyang mag-ghusl. Subalit kapag hindi pa niya ito nagawa o hindi pa naipasok doon sa private parts, katiyakan na hindi pa sila mag-ghusl. So, dagdag kaalaman lamang ito para maintindihan natin kung kailan papasok ang pagiging obligado ng paliligo. So, magiging obligado po ang paliligo ng mag-asawa kapag ang naganap ang pagpasok ng asawa sa kanyang asawa. Okay? So, yun lamang po, pinahapyaw lang natin ang ganung bagay. Okay? So ngayon,
pag nangyari ito, ang ghusl ay magiging obligado sa kanya. May dalawang uri ng ghusl at inshallah baka dito ko natapusin. Ang unang uri ng ghusl ay ito yung normal na pagligo. Ito yung normal na pagligo na nagbubuhos siya ng tubig sa kanyang buong katawan hanggang sa mula ulo hanggang paa upang ito ay mawala. So ito yung normal na pagligo. Tayeb. So ang pangalawang pagligo naman, which is ito ang sunna at ito yung ghuslul kamil, ay yung maliligo siya sa kaparaanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano nga ba ito? Una, maghuhugas siya ika ng kanyang kamay. Pangalawa, huhugasan ng maselang parte ng katawan at pagkatapos ay magsasagawa na siya ng wudu o yung pag-ablution. So bago siya maliligo ay mag-ablution muna siya ng parang normal na pag-ablution tuwing siya ay magsasala. At pagkatapos ay huhugasan niya ang kanyang buhok ng maayos na paghuhugas ng 3 times, 3 ulit. At pagkatapos naman ay maghuhugas siya ng buong katawan na siya ay magsisimula sa kanang bahagi ng kanyang balikat at pagkatapos nito ay huhugasan ang kanyang mga paa. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang paliligo na kumpleto. So kinakailangan na mapag-aralan natin yan sa ating mga ulama, sa ating mga ustado, sa mga markaz, mga turel o madrasa natin pinapasukan nang sa gayon ay magkamit tayo ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon bilang panghuli mga kapatid, ang paliligo, yung ghusl at ang ablution o yung paghuhugas ay ipinagkatiwala po at iginawad ito ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang mga alipin. Naam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa mga naisasagawa nating paglilinis at pagpapakadalisay ng ating mga sarili. Ang pagsasagawa nito ay katibayan para sa isang tao upang masabi na siya ay sumusunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay naniniwala sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So, marahil kayo ay nagtataka kung bakit ito ang aking tinalakay, mga kapatid, sapagkat ang buhay natin sa social media ay masyado na pong mainit ang talakayin na nagaganap po sa pagitan ng ating mga ulama. So tayo bilang mga normal na nag-aaral sa Islam, mas mainam sa atin na talakay natin ang mga bagay na ito na magiging dahilan na makamtan natin ang gantimpala ni Allah Jalla wa Ala sa mga simpleng pagsamba katulad ng pag-ablution at pagligo ng tama. Nawa ay naunawaan niyo ang aking punto kung bakit ito ang aking tinapik at tinalakay. At ganun din naman sa susunod, inshallah, ay may kinalaman pa rin sa kalinisan ng aking tatalakayin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako'y humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa inyo sa kakulangan ng aking oras na naibibigay. At ako'y nagpapasalamat sa palagiang pakikinig sa oras na ako ay nakaschedule na mag-lecture sa inyo kahit alam ko sa aking sarili na hindi ako qualified na mag-lecture sa inyong harapan mga kapatid, mga ustad, mga ustada na subalit ako'y binigyan nyo ng pagkakataon na makapagbahagi ng maliit na kaalaman. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. Bago ang lahat, Sheikh, tumatanggap po ba kayo ng katanungan? Kagaya ng nasabi ko sa iyo, Sheikh Saidali, tayo ay umiiwas sa ganitong sitwasyon. So inshallah, nandito naman ang ating Amir at ang iba sa ating mga ustad, pwede natin sa kanila itanong biidnillah. Aywa. So kami po ay humingi ng pasensya sa mga nakikinig ngayon. Pakilagay na lang po sa malinis na papel ang ating katanungan at susunod bukas is inshallah is ating itong itanong sa susunod na ating muhadara. So hanggang dito na lang po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khairan ya Sheikhan Al-Fadil sa iyong kaalaman na naibigay sa amin.
At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikh ay hinihiling po namin sa inyo na pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Aywa, muli ako'y nagpapasalamat sa inyong magiting at mainam, magandang pakikinig sa ating every Thursday lecture. At ako'y muli humihingi ng paumanhin sa lahat, lalo na yung mga gusto magtanong kung hindi tayo sumasagot sa inyong mga katanungan, sapagkat ako, para sa akin sarili, hindi pa po ako maalam, hindi kaya ay hindi ko pa naabot ang antas na dapat ay sumagot sa mga katanungan. Marahil may mga ustad tayo nandito, ay pwede po tayo sa kanila magtanong through PM. PM po natin sila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ito at ibilang niya sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.